yun? Hi, great morning! Great morning sa inyong lahat. At welcome po sa first one. Ayan, so great morning. Ba't yung mga katabi mo sabihin mo great morning? Great morning! Kaya pa ba? Oo, wala kayong choice, diba? Ayan, so great morning sa inyong lahat. Dahil sa mga kabaitaan, sa malakas na power club naman dyan. 3, 2, 1, go! Alright, so syempre, una-una ko, kailangan involve kayo, ha? So pag sinabi natin involve, kailangan yung isip nyo at saka yung puso nyo nandito sa pinapakinggan natin. Maliwanag po ba? Yes! O, make sure lang po, ha, na meron kayong mga nameplate. Okay, kasi pag hindi kayo, wala kayong nameplate, baka mabansagan ko kayo. May ikay sa buhay nyo mamaya. Kung nakaramit niya, wala ako Gucci gum eh. Kasi naka-Gucci siya eh. Ayan. Okay, so pakilala na po ako sa inyong lahat. Ako si Carlos Añado. Sobrang Latina! Ay, sorry. Ako po si Carlos Añado, isa sa mga official kabaitaan speaker ko sa First Vita Plus. Sa mga batang nagnenegosyo ko na katulad nyo lang din po na nagsimula na nag-aaral lang din sa First Vita Plus. So, ako po ay nabibigyan ng pagkakataon para po mag-host ng mga malaking event ng ating kumpanya. Opo, ako po yung maingay pag may event. Ako yun, wala na pong iba. Alright, pero bago nangyari na maging dealer ako ng First Vita Plus at maging official speaker ako, katulad ng karamihan, lalo po sa mga kabataan, isa rin po akong estudyante. Ayan. So, kwentuhan muna tayo, chismisan muna tayo, para tuloy-tuloy ang ating pag-success. Okay? Ngayon, nung ako po ay estudyante, ako po ay graduate ng HRM sa isang state university sa Rizal. So ako po isang scholar ng bayan. Mukhang pugante lang talaga, pero scholar po ako. Hindi ako ganun katalino, pero masigasig ako mag-aral. Kasi naniniwala ako na kailangan po talaga magaling yung katabi mo pag nag-aaral ka. Ayan. So ako noon, bilang isang scholar ng bayan, mahirap, di ba? Tama po ba? Yes! Oo. May kupit pala. Minsan lang. Oo naman. Pero, ang ginagawa ko po noon, nung ako po estudyante, dahil nga wala rin naman kaming pera, nag-working student po ako. Nagtatrabaho habang nag-aaral. Opo. Kaya yung mga estudyante na ginagawa ang First Vita Plus, ramdam ko kayo. Opo. Pero maganda nga, nung ako po yung nagtatrabaho, may simple akong pangarap noon. Ang pangarap ko noon, naging working student ako, makapagtapos agad ako ng pag-aaral para maging manager ka agad. Kasi yun naman talaga, di ba? Yun naman yung iniisip talaga natin eh. Pag ikaw, nag-aaral, gusto mong magtrabaho, para maganda yung income flow mo. Meron ka na agad pera, meron ka na agad pang araw-araw, meron ka ng pambili ng luho. Tama po ba? Yes. Oo naman. Siyempre gusto natin makabili ng iPhone. Gusto natin meron din tayong iPad. Gusto natin nakakapagkape tayo ng masarap. Tama ba? Opo, kasi nga, scholar ako, at the same time, may mga sponsor din naman, no? Siyempre, masipag tayo maghanap ng mga, lalo pag eleksyon, lahat yan nagiging scholar. Opo, ang maganda niyan, nakapagtapos ako ng pag-aaral, tapos naging manager ako by profession. Natupad ko yung pangarap ko bilang isang estudyante. Katulad ni Eliza, nakapagtapos ng pag-aaral, ni Celine, nakapagtrabaho din po, no? Pero, mahirap kasi restaurant manager ako by profession. Natupad ko yung pangarap ko. Gusto ko talaga maging restaurant manager lang tayo. Kasi ang pakiramdam ko, mahawak na ako ng tao. Tama ba? Yes. Oo. Tapos, doon na ako hinampas ng katotohanan ng buhay. Hampas talaga. Na yung pinapangarap ko pala na trabaho, na lifestyle, yung pinapangarap ko na buhay, hindi pala yun yung magbibigay sa akin ng lifestyle na gusto ko. Kasi yung pangarap ko na buhay, yung lifestyle na gusto ko, nabibili ko kung ano yung gusto ko, kailan ko gusto, at saka kahit magkano. Pero pag ikaw pala empleyado, ang sahod kung hindi po sakto madalas, totoo yun. Lalo sa mga estudyante ngayon, sa mga naging empleyado, ramdam nyo na yan. Tama ba? Sa mga estudyante ngayon at mga batang nag-work First Vita Plus, totoo talaga yan. Promise. Manager ka na pero sumasabit ka pa rin sa jeep. Oo. Sumasabit ako sa jeep. Tapos yung waiter rider namin, makakasalubong ako niyan, "Sir, balaglag ka dyan." Tapos pinawag mo pa akong sir. Visit na to. Diba? Pero
isang oportunidad at pagkakataon na dadagdag sa kung ano yung meron ka ngayon. Kung estudyante ka ngayon at wala kang pambili ng iPhone, hindi kaya mga bagay na gusto mo, maghanap ka ng oportunidad at pagkakataon. At yung oportunidad na yun, at pagkakataon na yun, nakita ko po dito sa First Vita Plus. Ang hirap sa akin, technically, kasi skeptic po ako. Skeptic, sorry. Pag sinabing skeptic, di ka naman talaga negative, pero hindi mo nakikita yung sarili mo na ginagawa ang First Vita Plus. Ako po, ganun. Kasi nga, at the young age, 21 years old, manager na ako. Yung iba, papasok pa lang sa industry ng hospitality, ako may posisyon na. Ganun yung pakiramdam ko. So kung punta ako sa First Vita Plus, unang-una sa lahat, babalik ako doon sa bottom line. Doon sa bottom. Magiging ano ka ulit, mag-aaral ka ulit, katulad ng ginagawa niyo ngayon. Ayoko na nun, ang pakiramdam ko kasi, above na ako doon sa mga kabatch ko, tapos babalik na naman ako sa baba. Skeptic ako, hindi ko siya nakikita ang gagawin ko. Yet until, naramdaman ko na nga yung hirap ng buhay. Alam niyo ba, nung start ako sa First Vita Plus, ang ginawa ko, naghanap ako ng mali. Kumari ka pa, ganun ka rin naman, batukan ka tayo. Diba? Hinahanap mo ano yung hindi maganda sa First Vita Plus para hindi mo siya gawin. Diba? Ano bang meron dito? Baka kasi scam lang ito eh. Baka kasi hindi ito totoo. Ganun yung ginawa ko. So pumupunta ako dito, inaaral ko, nakipagkwentuhan ako, nag-i-spy ba ako baga? Oo, para pag ako, may nagsabi sa akin, hindi mo kasi ginawa ang First Vita Plus, may isasagot ako sa kanya. Unfortunately, wala akong nakita. Kaya nakatayo ako dito sa harapan niyo ngayon. Wala akong nakita. Ang pinakagusto ko pa, yung, tawag dito, safety net. Alam niyo yung safety net? Ano yung safety net? Maximum, anong minimum? Pero at least sumasagot, yung iba nakatulala, ano nga ba yun? Diba? Oo, ibig sabihin, yung mga matatagal na dito sa First Vita Plus, nung pagpasok ko, kayang-kaya ko silang abutan. Tapos wala pang time. Ibig sabihin, at the young age, at the short time, pwede kong kitain agad yung kinikita nila. Tama ba? Yes. So sabi ko, yung pagiging restaurant manager ko, gawin ko lang siya 6 months, 3 months ang First Vita Plus, kayang-kaya ko nakabulin yung kinikita ko bilang restaurant manager. At the same time, yung kinikita ng mga kumikita dito, mahahabol ko na siya agad. Di ba, ang mga millennials gusto ganun, may competition, gusto hindi nahuhuli. So sabi ko, gagawin ko si First Vita Plus. No? Kaya naman, ano ba susunod kong slide? Ay, sabi ko nga, I need First Vita Plus, my way of life, because the best is yet to come. Ako nang check ko dito, 500 pesos. Pwede na ba yan? Kasi nga, nag-ano lang naman nagdadagdag lang din naman eh. Pag ikaw estudyante ka, nag-aaral ka, may dagdag income ka, pwede na yun. Opo. Diba? Kung ibang mong classmate nagtitinda lang kung ano-ano, ikaw, nagtitinda ka ng First Vita Plus, walang problema, parehas tayo negosyo. Kaso sa akin, may leverage. Alam niyo yung leverage? Yung pag may ginawa mo na, yung kailangan mong gawin, kikita ka na lang buwan-buwan, ganun siya. Ngayon, ako, ginawa ko din siya, nagkwento lang ako ng nagkwento, nag-alok lang din ako ng nag-alok. At ang pinakagusto ko sa lahat, gusto kong kumita ng pera. Oo. Mukha akong pera. Oo, totoo talaga. Sabi ko, kung kikita ako dito, kung gagawin ko ang First Vita Plus, kailangan kikita ako dito. Oo, magliliwan tayo talaga. Oo, kasi ang gusto ko talaga dito, kumita ng pera. Naririnig ko pa lang dito, kailangan mo to para matupad ang mga pangarap mo para sa pamilya mo. Baka na kasi na dyan. Basta ako gusto ko kumita na, gusto kong bumili ng cellphone, gusto kong kumain sa mga mamahaling restaurant, gusto kong ma-experience yung mga gusto kong ma-experience. Gusto kong kumita ng pera. That is my greatest motivation nung nagsisimula ako. Kailangan kumita ako ng pera. Kasi kung hindi ka makikita ng pera dito, anong ginagawa mo dito? Ito, training lang. Uy!
dito. Yung sinasabi nilang prospecting, invite, presentation, close deal, kaya nga, gagawin mo yan para kumita ka ng pera. Yes! Kuha? Yes. Oo, talaga. Yun talaga yung gusto ko nun. Hindi ako papayag na Friday wala akong check-in. Oo, huwag kang pumayag na wala kang check every Friday. Kasi lugi ka. Liit lang ng puhunan mo, kikita ka linggo-linggo. Hindi mo pa gagawin. Yung MMA sinasabi ito, kasi ito yung mga pwede mong gawin. Nakuha ko ba? Oo, kaya kailangan kumita ka ng pera. Yun yung thinking ko dati na nagsisimula ako. Yet until, nakuha ko na yung mga resulta na meron ako. Kumikita ko ng 100 to 100,000, 1,100. Ang total income ko na as of 2024, 16.1 million pesos. Oh. Alam natin yung kita ni Peng niya. Kaya crush yan si Peng eh. Baby! Wala. Maganda yan. Yung 16.1 million na yan, hindi ko yan kikitain pagiging restaurant manager ko kahit mag 30,000, 40,000 pa ako a month sa loob ng 10 taon. O kahit 20 years pa naging restaurant manager ako, hindi pa rin na nakikitain ko. Kinumpute ko na, huwag kang mag-alala. Oo. Basta perang usapan ako, zoom! Nakuha? Ito yung nag-aantay sa inyo. Yung mga resultang pinapakita namin, hindi lang para ma-inspire kayo, kundi para ipakita sa inyo na nangyayari talaga. Maraming mas malaki pa sa akin, pero napakadami na pong nabago sa buhay ko. Dahil sa First Vita Plus, nabili ko yung mga gadgets, cellphone, yung iPhone dati. Yung iPhone dati, hindi ko naman gusto. Oo, kasi wala akong pambili. E nung nakabili na ako, ganito pala siya. Kaya pala ang daming may gusto. Dati nagsasabi pa ako ng hindi pares lang naman ng Android siya. Diba? Technically, wala kasi akong pambili. Diba? Sabihin mo yun sa sarili mo, wala akong pambili kung wala akong pang iPhone ngayon. O dito sa First Vita Plus, yung mga core, 2 cellphone na, isang Android, isang iPhone. Yung isa pang camera, yung isa pang harabas. Diba? Technically, totoo talaga. Promise, ang sarap sa First Vita Plus. Alright? Nakapag-travel na din ako, nakapag-Cebu, Isabela, Ilocos, Pangasinan, Baguio. Ayan. Si Peng kasi, meron na po si Peng, di ba, papunta-punta siya kung saan. May apartment na kasi yun sa airport. Nakapag-Hong Kong ako. So 18 years old ako, nangarap ako dati. Sabi ko, pagdating ko ng 25, kailangan nag-iibang bansa na ako. Kailangan nakapag-settle na ako doon, makakapagtrabaho na ako. Nakarap niya ako ng ibang bansa, hindi para magtrabaho, para mag-bakasyon. Ang sarap sa pakiramdam. Ayaw mga ba sa inyo na mangarap mag-ibang bansa? Mas masarap mag-ibang bansa pag iikot ka lang at i-experience mo lang siya. Ganun. 2 beses ako nag-Hong Kong. Ang unang Hong Kong ko doon sa mayamang parte. Pangalawang Hong Kong ko, nag-Disneyland ako. Nag-Disneyland ako, pero ang mindset ko dyan, feeling ko 12 years old pa rin ako. Ang sarap pag-Disneyland. Nakapag-Disneyland na ba kayo? Di ba parang bata ulit? Tapos meron doon rides, tapos kumakanta sila na it's a small world. Tapos meron, biglang may dadaanan ka, tapos kakanta, ang liit na ng mundo. Ay, Pinoy! Ay, kiniligay ka, experience nyo yun, ang saya. Oo, tapos sa Atag, Jollibee ako sa Hong Kong. Pero di na ako kumain dyan, nagpa-picture lang, utang na loob naman. Okay? Kasama ko si Peng at sa mga official speaker, nagbatanis kami. Ayan. Nandiyan kami, nag-picture kami dyan. Tapos nagtulakan din kami dyan. Pag nahulog ka doon, kapupulutin. Diba? Tapos, nakapag-Sunlight Ecotourism Palawan. Nakapag-Thailand din kami. Sarap, diba? Sawadee ka. Ito masarap, nakapag-Boracay. First time ko mag-Boracay. Ang masarap dito, kasama na namin yung buong pamilya namin. Masarap. Yung parents ko po, senior na sila parehas. At yan yung pangarap namin na makapag-ikot sila sa buong Pilipinas. Ayaw niya na po sa ibang bansa. Tanong niyo bakit? Maglalakad lang din naman daw siya.
So, ewan ko ba? Nakapag-Taiwan din kami, ayan, kasama ang official speaker. Buhay pa din si Sunshine, pero di ko siya nakita. Okay? Na may Nisa Navarra na rin sa Flight Carlo. Katonggan meron na, dalawa po kotse namin sa bahay, isang adventure at saka isang Navara. Nagko-commute pa din po ako. Oo. Hindi gusto ko lang sa... Wala, gusto ko eh. Aamin na po ako, tamad ako mag-drive. Kasi ganito yan, nung ako po ay isang empleyado, nagko-commute ako, tapos nagmamadali ako lagi umuwi. Literal yun. Kaya ako sumasabit sa jeep, kasi nagmamadali ako umuwi. Kasi gusto ko makauwi para makapagpahinga, kasi bukas lalaban ulit ako sa trabaho. Nakuha? Oo. Ganon yung takbo ng isip ko. Kaya ang commuters, alas 5 hanggang alas 6, bugbugan yan. Tama? Oo. Ngayon, pag nagko-commute ako, I have the time freedom. Pag nagko-commute ako, alam ko sa bahay may dalawa kaming kotse. Alam ko sa pakiramdam ko na nagko-commute ako. Oo, kasi convenient sa akin ang pagko-commute. Nakakatulog ako. Diba, nabibili ko yung dalawang upuan. Nabibili? Nababayaran ko yung dalawang upuan kasi meron na. Minsan nga pag mahaba yung pila doon sa terminal namin, nag-grab ako. Pa-antipolo. Tapos minsan, sige, nood muna ako sine. Ganon, be. Oo, tapos ang haba naman. Tapos kunwari ko, di ba dito, sa kaya namin sa Mega Mall, iikot ako ng Mega Mall, saan ba ako kakain ngayon? Dati, ang kakainan mo lang, McDo, Jollibee, KFC, di ba? So, hindi na chowking kasi ano pa yun eh, parang mas mahal ng 10 piso yun eh. Di ba? Oo. Tapos suki ako ng couchin. Di ba? Kasi nga, limited yung income mo. Pero pag marami ka ng pera, kahit saan pwede ka nang kumain. Pili ka lang. Tama? Yun yung isang bagay na nagbigay sa akin ng napakagandang perspektibo sa first 5 o'clocks. Kasi pag may pera ka, lahat kaya mo na at mas madali sa'yo. Kaya dapat magkapera ka. Pera. May anim na paupahang apartment kami. Sarap na may paupahan. Alam mo ba, sarap na may paupahan kasi bigla-bigla na lang dumarating yung pera. Oo, tapos kakatokan. Upa mo. Diba? Tapos eto pa yan, dati namumblema ka, kung ikaw namupahan ngayon, upa. Diba? Ako namumblema ako, hindi mo namumblema. Mga iniisip ko na ngayon, amilyar. Kasi buwan-buwan, alam mo yung ganung level na yung problema mo? Oo, nung nakaraan lang, nag-aasikaso kami ng transfer ng title. Tapos parang mapaisip ka, alam ng putik talaga yung gobyerno natin. Bayad mo na, nagbabayad ka ng tax, tapos pag nag-transfer ka lang ng pangalan, ang laki ng babayaran mo. Hindi. Ilang square meter ba yun sa'yo? Nung nagpa-transfer? Mga 100 plus yung sa amin eh. Ang laki, ano may meron pakiramdam, na dati hindi mo naman siya pinang-problema kasi wala ka namang pera. Ay, may pera ka na, ito na yung problema mo. Level up. Kamusta dyan? Tama ba? Yung experience nyo rin. Tapos pag nagbabayad ka ng Amelia, dapat December. Kasi less 20%. Pag January, 10%. Pag March ka nagbayad, penalty ka na. Tama? Alam mo yung mga ganong problema mo na, sarap sa pakiramdam. Ayan, tatlo yan, tapos isa pa. Lahat yan, halos, parang isa na lang binabayaran namin sa pag-ibig. Parang ganun siya. Yung tatay ko, may adventure na. Palakpakan niyo naman yung tatay ko. Kaya kami worth 2.5 million house and lot. Yes. At yung aircon niya, gabi-gabi bukas ang aircon namin, kaya pagdating ng Meralco, nilalamig ako. Pero ito, tignan nyo hindi ko lang kayo, 2.5 siya, 2017-2018. Ngayon, nagpa-appraise nga kami, di ba? Para siyang 5.5 na. Yun, kaya pag nagano kayo sa bahay kayo tapos may farm na rin kami, 2 hektaryang fruit farm. Gusto ni tatay ko yan. Nandiyan siya lagi. Alright, tapos ayan, resulta na nakapagbalik. Yung grupo ko, pag pumupunta dyan, in-harvest nilang pwedeng i-harvest, tapos naiuwi nila libre. Oo.
Pag nagpaalam ka, uwi mo yung libre, pag hindi, gawin kitang pataba. Okay, ano pa? Ayan yung farmhouse namin, tungkol yung tatay ko dyan. Ayan. Tapos, eto, 2024 naman, nakapagbuhol naman tong pamilya namin. Sarap nakita yung nakita mo lang sa libro dati. Ay, talaga naman. Ngayon nakita, yung mukha pa lang, parang hindi totoo yung Chocolate Hills. Pag nandun ka sa taas, totoo nga yung mukhang timang. Pero totoo talaga. Ganun yung pakiramdam mo. Tapos yung tarsier, sabi ko, ito pang yung pinunta namin dito. Pero ito, parang daga lang naman ito. Pero nakakatuwa rin talaga. Tapos siyempre, kasama ko yung family ko. Diba? Yun yung masarap dyan. And, eto, recent lang yan. Nakapag-Japan ako mag-isa. Nakapag-Japan ako mag-isa kasi may suking-suki ako ni Clock dyan. Sarap kaya. Makakunti mo dyan, mag-isa lang ako. Pero okay lang, kasi pangarap ko talaga yan. Mag-isa lang ako, sinong pumicture sa akin? Depende sa katabi ko. Pag nag-solo travel kayo, tape, huwag kayong magpapapicture doon sa ibang corner. Kailangan maghanap kayo ng Pinoy. Oo, kasi mas magaling kumuha ang mga Pinoy ng picture. Okay? Diba may tip pa ako sa inyo? Pangarap ko kasi talaga yan, Japan. Alright! So, ayun na nga, pakilala pa lang yun ha. O sabihin nyo na lang sa akin pag time limit ko na ha. Alam nyo na yan. Ngayon, ganito. Si Celine, si Eliza, si Feng, si Art. Palakpakan nyo naman. Galing ko na. Galing nila, diba? Saka pabong-bonggaan kami dito, pagalingan kami, ewan ko ba? Para lang naman sa inyo. Alright! So sabi ni Feng kanina, kailangan ma-close mo yung deal. Tama po ba? Yes! Kasi closing siya eh. Paano? But there are really reality na hindi naman talaga natin sila napapa-oo. There are times na hindi naman talaga natin sila nabibigyan ng rason para bumili talaga. Or hindi talaga sila nakakapag-decide. Pero don't take that against them because no doesn't mean always mean no. Sometimes just means not yet. Ibig sabihin, hindi mo pa nakikita yung pangangailangan, no? Hindi mo pa nasasabi or hindi mo pa nasasagot yung pangangailangan niya na ang sagot ay first right of class. No? Nakuha mo ba? Yes. Opo. Pero hindi naman ibig sabihin yun na mananalangin ka na kailangan magkasakit siya para ikaw yung hanapin niya. No? Ang importante lang dyan kapag alam niya na pag inanap niya ang first vital class, alam niya na ikaw yung sagot doon. Yes. Importante yun. Kaya dapat hindi ka rin nagsasara ng pinto doon sa mga tao na yun. Nakuha? Yes. Kaya kailangan mo follow up. Everybody say follow up. Follow up. Everybody say follow up. Follow up. Ang follow up po, ito siya. When it comes to definition, ito po ay formal and systematic monitoring when it comes doon sa gusto mong makuha. Kaya nga siya follow up. And pag nandito ka na sa point na ito ng ating money-making activities, 85% ng trabaho, okay na. Tapos na. Kailangan mo na lang yung 15% na lang yung tatrabahuhin mo for him or her to say yes. Doon sa negosyo na inaalok mo sa kanya. Sa sistema na inaalok mo sa kanya. Sa buhay na nag-aantay sa kanya. So napaka-importante po na merong follow-up. Alright? Kasi possible na marami siyang ibinibigay na rason sa'yo pero hindi pa talaga ito yung oras. That's why you need to follow up. Follow up. Follow up. Importante po yan. Kung may prospect list ka kanina, dapat meron ka rin ditong follow-up list. Okay? Actually, prospect list, pwede mo rin kasi silang i-consider na prospect. Yung mga tao na hindi mo pa napasali dahil doon sa first Vita Plus, prospect mo pa rin sila. Pero for follow-up. Nakuha? Yes. Ngayon, ang follow-up, technically, ang study ng follow-up ay kailangan at least 12 times. Yes,
Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Kailangan 12 times daw para makuha mo yung yes nila. Or masabi mo na ginawa mo yung best mo doon sa turn ng follow-up. Pero technically speaking din, wala namang bilang yan. Unlimited ang pagpa-follow up. Kasi sinasabi nila, of course, syempre yung psychological and theoretical na dapat within 48 hours kailangan ma-follow up mo. Pero technically, after nun, unlimited naman ang chances natin to follow up. Nakuha? Ang nangyayari lang, iniiwanan natin sila because hindi natin nakukuha yung gusto natin sa kanila at that time. Pero technically, pag hindi pa nagiging dealer yan, automatic prospect mo pa rin yan. Kaya nga unlimited ang follow-up. Diba? Kasi may mga kaibigan tayo, may mga kilala tayo, na tapos na natin ito, tapos kinakalimutan na lang natin sila. Alam niyo kung bakit? Kasi una, nasasaktan na yung pride mo. Tapos, nandun na yung galit mo, yung anger mo, inis mo sa kanya. Ako sa iba naman, nagsasabi, kasi kailangan ko nang mag-move on. Kaya nga, ipa-follow up mo. Di ko naman sinabing mag-steady ka doon hanggang di siya nagiging dealer. Kailangan mo mag-move on, yet kailangan mo pa rin siyang balikan. Kasi nga, may follow up. Believe me, darating yung panahon na time mismo sila na ang lalapit sa'yo kasi kilala ka nila as first light of class. Nakuha? Pero tricky yun kasi baka naman pagdating nun, wala na. Wala ka na rin sa first bite of class, kutong ka sa akin. Nakuha? Yes. Ngayon, pag ikaw nag-expect, ano bang ina-expect mo pag nagpa-follow up ka? Be emotionally and mentally ready. Bakit? Pag nagpa-follow up ka kasi, posibleng mainis yan sa'yo. Kaya ang tip ko sa inyo, pag ikaw nagpa-follow up ka, huwag ka rin naman kasi okay ka din kasi, parang hindi ka na grade 2. Pag ikaw nagpa-follow up, dahil mo pa yung jowa, mag-follow up. Tama ba? O dapat hindi. Ako po, technically, ang tip ko po sa inyo, at least 3 times a day or 2 times a day. Umaga, mga alas 10, lunchtime, at saka mga alas 8. Nauha? Kasi bakit? Yung umaga, tapos yun na yung mga ginagawa niya, paalala niya nang andyan ka pa. Lunchtime kasi yung alas 12, tapos after work niya, nagsiselfone na yan, doon ka na pwedeng pumasok. Kuha? Huwag naman yung oras-oras dahil mo kay jowa. Nakuha? Yes. Sabi ko nga, have the proper mindset. Kasi ang goal mo dapat po dito ay matulungan sila. Pag yan ang goal mo, hindi ka talaga magsasawa. Okay? Kailangan may purpose ka. Kailangan purposely driven yung ginagawa mo. Pag sinabi natin purposely driven, meron kang certain reason kung bakit. Siyempre, hindi na ako magsasabi ng rason yan. Dapat ikaw na. Nakuha? Pag follow up ang pinag-uusapan, kailangan ng purpose mo, of course, makatulong dun sa kanya. Either pang kalusugan o pang kabuhayan. Pag yan ang goal mo, hindi ka magsasawa. Okay? And of course, ayan, ang follow up po, tatakbo yan sa 2 tao. Yung mga naging dealer at saka sa mga hindi naging dealer. Pag non-dealer ka, of course may mga strategy tayo. Okay? Siyempre, andyan na yung chat, send videos, call and visits. Pag dinami natin chat, pwede yan yung yung generic na, pagpa-follow up natin. Send videos and tagging, and tawagan mo. Maging aggressive ka dito when it comes follow up dun sa 2 araw na yon. Nag-talk siya ngayon, nagtinok mo siya ngayon. Kailangan mamayang gabi, bukas, at saka sa susunod na bukas, kailangan medyo aggressive ang iyong pagiging makulit. Makulit, pero hindi sobrang kulit. Alright. Ngayon ganito. Magkakaroon tayo dito kasi ng day 1 hanggang day 28. Pero like what I said earlier, unlimited naman po ang pagpa-follow up. Nakuha? Pero ito, sabi ko nga, systematic tayo and formal approach. Ngayon, may bond paper ba tayo? Ayan, kayong bond paper. Per table ito ha. Okay, palagay naman po ako per table. Ngayon, gagawa kayo ng mga strategies at saka mga activities, no? Na naiisip nyo doon sa
Hindi, tigil isa per table lang naman. Isa lang per table. Ayan. So kayo, per table na yan, isusulat nyo dyan yung mga activities na pwede nyo gawin sa pagpa-follow up. Okay ba yan? Oh!